Huling lumabas si Dwight Howard sa NBA noong 2022, noong miyembro siya ng Los Angeles Lakers. Ang hinaharap na Hall of Famer ay dating pinakamagandang center ng liga, ngunit nagawa niya ang isang mahusay na trabaho ng pagiging isang pangalawang manlalaro. Naglaro si Howard sa Taiwan noong nakaraang season, at kasalukuyang isang libreng ahente na maaaring pirmahan ng anumang koponan. Naniniwala ako na dapat isipin ng Lakers ang pagbabalik sa kanya para sa ika-4 na panunungkulan sa koponan. Nag-average si Howard ng 6.2 points at 5.9 rebounds kada laro habang nag-shoot ng 61.2% mula sa field para sa Lakers noong 2022. Siya ay magiging isang mahusay na karagdagan sa kanilang bench, lalo na para sa isang postseason run. Pinirmahan ng Lakers si Tristan Thompson para sa lalim sa pagtatapos ng nakaraang season, ngunit hindi siya karera ngayong tag-init. Bilang isang resulta, Howard ay magiging isang malaking tulong. At nakipaglaro na siya kay LeBron James at Anthony Davis. Hello Lakers fans! Take the opportunity to leave that like, subscribe to the channel, and activate the bell para ma-notify sa tuwing may bagong video. Ang dating first round selection ay nakatulong sa Los Angeles Lakers na manalo ng NBA Championship sa Miami Heat noong 2020 na may 43 tandang bawas 39 record noong nakaraang season. Ang Lakers ay nagtapos sa ika-6 sa Western Conference, sa huli ay nakamit nila ang Conference Finals. Sa makatuwid, ang Lakers ay maituturing na isang contender muli sa 2024 sa puntong ito ng kanyang karera. Malamang na mapipirmahan si Howard para sa minimum na veterano na nangangahulugan na ang Lakers ay walang panganib na dalhin siya sa training camp. Naglaro na rin siya para sa Orlando Magic, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards, at Philadelphia 76ers bilang karagdagan sa Lakers. Noong 1,240 hanggang sa regular na season games, nag-average siya ng 15.7 points, 11.8 rebounds, 1.3 assists, at 1.8 blocks, habang nag-shoot ng 58.7% mula sa field. Nagustuhan mo ba ang balita? Iwanan ang iyong komento sa video, samantalahin ang pagkakataon na iwanan iyon, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para ma-notify sa tuwing may bagong video.